Hello. Hello po. Yan. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, meron po nag-sponsor ng laptop sa atin ngayon. Kaya, hindi, joke lang po. Yan. Magandang hapon po. Patuloy po tayo ulit sa ating pong pag-aaral patungkol ho sa my role being part of the body. Kayo ng umaga po, tinalakay po natin yung ating pong members. Yan. Members and movement of the body. Yan. Yung the spirit that unites the body. Yan, pinakita ho natin doon, the spirit that leads us to, ano ho? Ano po ang unang puntos po natin? Right path. Okay? Sa tamang landas, sa tamang katuruan, the spirit that leads us to the right faith, and the last one is the spirit that leads us to the right family. Yan, nawa po ay napaalalahanan ho tayo. Ngayon pong hapon na ito, ay hindi na po magpapakatagal. Tingnan ho natin ating pong Biblia ulit sa 1 Corinthians chapter 12, verse 18. Yan. Verse 18 down to verse 26. Yan, ay 27. Yan po. Yan, babasahin po natin salitan. Tumayo po tayong lahat. 1 Corinthians chapter 12, verse 18 down to verse 27. In verse 18, the Bible says, "But now had God set the members, every one of them in the body, as it had pleased Him. But now are they many members, yet but one body. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. For our comely parts have no need, but God had tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. And whether one member suffer, and all the members suffer with it, or one member be honored, all the members should rejoice with it. Now ye are the body of Christ and members in particular." Tayo pong lahat ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat po Panginoon muli sa aming pag-aaral pong salita. Dalangin po namin Panginoon na patuloy kang kumilos, manguna at bigay ng katalinuhan sa aming pangangaral, sa aming din pong pakikinig Panginoon. Dalangin po namin, ikaw po ang siya may taas, patuloy po ma-edify, ma-equip, at patuloy pa Panginoon ma-empower Panginoon yung aming pong pagiging parte sa katawan na ito upang magawa ho namin at panindigan ho namin aming pong tungkuling bilang parte po ng katawan mo, Panginoon. Salamat po na marami. Pagpalaan niyo po kami ngayong hapon na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ang lahat ay mag-i-intro po muna ako. Yan. Kung makikita po natin sa PowerPoint, the church body. Yan. Pwede na po tayo makaupo. Yan. Sa mga nasa tahanan po, yan po, ano po, tingnan nyo na lang po yung ating pong PowerPoint, ating pong outline dyan. The church body. There should be unity, diversity, and maturity in the body of Christ. Gaano ba kahalaga yung unity? Bakit ba may dapat magkaisa tayo? Bakit ba mayroon pong pagkakahiwa-hiwalay? Di ba? Pagkakaparte-parte. At bakit po ba mahalaga po yung paglago ng katawan po na ito? Kung titignan ho natin sa binasa ho natin kanina, di ba? Sinasabi nila, kung ako hindi kamay, hindi ba ako parte ng katawan? Di ba? Kung ako si Tenga, hindi ba ako parte ng katawan? Di ba? May mga katanungan ho tayo. Bakit po, bakit po iba-iba po tayo? Meron pong particular parts sa ating pong katawan. Kaya kung titingnan nga ho natin dyan, sinabi po na na hindi pwede na ang katawan po ay isa lang pong parte. Tama po? Wala pong katawan na isang buong kamay lang yung katawan. Wala ho. Hindi po siya mabubuo, hindi po masasabing body yon. Pag sinabi pong isang parte lang ho, kung wala pong unity. Yan. Kaya nga po meron pong diversity. Kaya sinabi doon kanina na kahit ang katawan ay isang body lang, pero maraming members. Yan pong kahalagahan po ng diversity. And maturity. Na ang katawan na yan, kung magkaisa, magkasama-sama, kahit magkakaiba, ay kailangan lumago. Yan, kailangan umunlad. Ngayon, makikita ho natin, di ba? Yung church, yan. Kaninang umaga, pinakita ko sa inyo na huwag po sana natin kalimutan ito. Pwede nyo pong i-take note itong ating pong meaning po ng ating po, o definition po ng ating pong church.
Unang bagay po sa unity. Ito po ay gift of the Spirit. Yan. 4 bonds of spiritual unity. Ito lang po muna ating pong introduction na po. We confess the same Lord. We depend on the same God. We minister to the same body. We have experienced the same baptism. According po sa chapter 12, verse 1 to 3, yan po yung we confess the same Lord. One faith, diba? One Lord, one Spirit. And we depend on the same God. Diba? One Father above all. In verse 4 to 6. And we minister to the same body. Na tayo po ay magkakasama, tayo po ay iisa sa katawan na yon. Kaya tayo po ay naglilingkod sa ating pong mga kasabang parte. Tandaan po ninyo yan. We have experienced the same baptism. Diba? One faith, one baptism. Diba? At pangalawa po, in diversity. Yan po sa unity ho natin mga kapatid. Patungkol ho sa Panginoon, patungkol ho sa body, at patungkol ho sa baptism. In diversity, gift of the Spirit also. Why there is diversity among the members? Diba? Bakit ho ba may pagkakahiwa-hiwalay, may pagkakaparte-parte, o may mga iba't ibang uri dun sa katawan na yon? The body needs different function if it is to live, grow, and serve. Yan. Kung iisa lang ho yan, mga kapatid, hindi na tayo dapat pang ano, hindi na tayo dapat pang lumago, di ba? Hindi na tayo dapat pang ano kung isa lang yan. Tama? Kaya nga po, iba-iba ang parte ng katawan. Iba-iba dapat na, iba-iba yung connection, iba-iba yung function na ito. If it is to live, to grow, and serve sa parte ho na yan. Ibig sabihin, nabubuhay tayo, kasama yan. Lumalago tayo, kasama yung mga tao na yan, o mga parte na yan, at naglilingkod tayo, kasama rin sila dun sa bilang parte po ng katawan. The members promote unity as they discover their dependence on one another. Yan. The members promote unity. Yan. Kapag tayo po, nakita ho natin na ano po, na tayo ay kulang ako pag wala siya. Di ba? Ganun ho yun eh. Kulang tayo pag wala yung si kamay. Hindi pwedeng si paang ang hawak. Mabibitawan ni paa yun. Tama? Hindi pwedeng ipitin yan, ibinte. Hindi po. Kailangan mo si kamay, kailangan mo si paa, kailangan mo si tuhod, si balikat, si ilong. Diba? Lahat-lahat ho ng parte na yan, kailangan ho natin yan. Patungkol ho sa ano. Kaya mahalaga po na ano, dumidepende tayo, or ano po, kailangan natin talaga yung kaparte na yun. Okay? Diversity of members fulfills the will of God in the body. Yan, sama-sama tayo nagpo-fulfill, di ba? Hindi lang po ang tungkulin ni kamay, okay? Hindi lang yun, tungkulin ng lahat. Tandaan ho ninyan. Hindi tungkulin ni itenga yung tungkulin ni kamay. Iba-iba ho yan mga kapatid. Pero meron tayong isang isang goal sa atin pong pagiging parte o sa atin pong pagkakahiwalay. Ito po i-fulfill the will of God in the body. Ano ba yung purpose ng will of God sa katawan na ito? Diba? Ibig sabihin, i-fulfill natin kung ano po yung tungkulin natin. Kung saan po tayo tinawag. Mamaya po, babalikan po natin yun sa ating pong topic. Ito pa lamang po ay intro pa lang po, introduction. Yan. Pangatlo, maturity, graces of the Spirit. Yan, ito po yung biyaya na bigay po ng Espiritu. Yan, characteristics of Christian love. According po sa chapter 13 ng 1 Corinthians. Love is enriching. Yan, di ba? Pinagyayaman ho yan. Kaya after po sabihin na po sa Pablo, o mabuo yung prinsipyo patungkol sa katawan ni Kristo, ay pinakita ho niya kung ano po kung kapangyarihan ng pag-ibig. Di ba? Yan po yung kailangan po ng katawan na to. Di ba? Para tayo lumago, may pag-ibig tayo. May pagtanggap tayo. Love is enriching. Di ba? Ibig sabihin, pinayayaman, pinalalago, pinalalabong yung ating pong pag-iibigan. Especially sa ating pong mga parte. Makikita ho natin yan sa Ephesians chapter 4 mamaya. Okay, love is enriching. Love is edifying. Di ba? O, tingnan ho natin in verse number in verse number 1, verse 4 to 7. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not have behaved itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Yan po yung ating pong pang-ibig. Edifying, mga kapatid. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng idea, bakit ba sinabi ito ni Apostol Pablo? Hindi lang talaga ito ginagamit pag love banquet. Ginagamit talaga ito ng katawan ng Panginoon.
o ng mga miyembro ng Panginoon sa katawan ho na yon, na payamanin pa ang pag-iibigan natin, na ma-edify pa yung ating pong pagiging isa doon sa katawan na yon. Kaya nga po, to edify. Di ba po? Pangatlo, love is enduring. Yan. 8-13, charity never faileth, but whether there be prophecies, there shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, and I thought that as a child, but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even also, as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three. But the greatest of these is charity. Ito po yung kailangan ho ng body para ho lumago ang body. Kaya po mga kapatid, yung pag-ibig po na yan. Ngayon, ay dumako ho tayo sa ating pong pag-aaralan ngayon pong hapon na ito. Yan. Intro pa lang po yun. Ano po? Members and movement of the body. The spirit that unites the body. Tutuloy ho natin. Okay? Makikita ho natin dito mga kapatid sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. Dito po ating pong main verse. Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, for bearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kung pag-aaral ho natin yung word na walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Yan. Pag sinabi pong walk, ito po yung pamumuhay ho natin. Yan, kung paano po dapat tayo mamuhay. Sabi po ni Apostol Pablo, I therefore, the prisoner of the Lord. Pag sinabi ho, tinignan ho natin yung idea ni Apostol Pablo, bakit niya nasabing the prisoner? Pwede niyan the apostle, servant, di ba, steward. Pero bakit kung prisoner? Di ba? Kasi patungkol ho ito mga kapatid sa pagano po pagiging kabahagi ho doon sa katawan. Yan. Of the Lord beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Sabi ho nila, kung titignan ho natin yung kasabihan po ng mundo, at patungkol din ho dito mga kapatid, kung saan ka tinawag, doon ka nakakulong talaga. Ay, nag-guess po yung punto ko? Na kahit anong gawin mo sa buhay mo, kahit anong piliin mo, kahit anong tahakin mo, kung saan ka tinawag ng Panginoon, doon ka talaga. Okay? Hindi man siguro negatibong sabihin na ikulong ka doon sa pagkatawag ng Panginoon. Mas maganda na doon, ikulong ka doon. Ibig sabihin, andun ka sa circle, sa will ng Panginoon sa iyo, sa buhay mo. Ang sinabi yung walk worthy of the vocation. Pag sinabi, walk worthy, appropriate. Pag sinabing worthy, mga kapatid, kaayusan, maayos. Kung saan ka tinawag, yun yung gagawin mo. Okay? Sa Apostol Pablo, dun sa tinawag, mangangaral. Yun yung gagawin mo niya. Ngayon, sabi niya, yung vocation po rito, ito po yung kung saan ka tinawag. Okay? Saan ba tayo tinawag ng Panginoon? Walk worthy of the vocation wherewith you are called. Yan. Walk properly where you are called. Ibig sabihin po sa Pablo. At tulad niya po sa Pablo, kung saan ako ngayon, narito, saan ako tinawag ng Panginoon, ito yung gagawin ko. Ngayon, sa body of Christ, mahalaga ho ito mga kapatid. Opo, siguro minsan nasasabi natin na para tayong kinulong sa isang katawan. Okay? Para tayong ibinilang sa isang katawan. Pero yun po ang katotohanan mga kapatid, na tayo po ay tinawag ng Panginoon. Na kahit hindi po tayo worthy. Di ba? Sinabi niya, kahit na hindi ka worthy, kahit hindi ka karapat-dapat sa katawan na yan, I beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Sabi na po sa Pablo. Kung saan ka tinawag, ayusin mo yung buhay mo dyan. Mamuhay ka ng maayos kung saan ka talaga tinawag ng Panginoon. At ito po yung magiging punto ho natin ngayon pong hapon na ito. Focus ho tayo sa movement o pagkilos ho natin bilang parte. At kung tatanungin ho tayo mga kapatid, if we look back on our church history, yan. Ano bang history ng katawan ni Kristo na to o ng church na to kung bakit nabuo itong katawan na to? Ano bang pinagdaanan ng katawan na ito na kahit na sa mga taong dumaan o sa mga henerasyon na dumaan ay patuloy pa rin buo, nananatili.
Kaya nga po sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Yan, kung babalik natin, we will find battlefield littered with broken denominations, church and people, mga kapatid. Kung titignan natin history po ng ating pong, o lineage ng ating pong church, mga kapatid, yung kay J.M. Carroll, pwedeng nyo makita doon, makapag-grace kayo doon, na ganito pala kahalaga, ganito pala yung mga pinagdaanan, ganito pala yung mga denominasyon na dumabas. Diba? Mga kapatid, makikita ho natin na ang church po ay nagkaroon ng split. Ang church po ay nagkaroon ng division. Ang church po ay nagkaroon ng mga independent, di ba? Fundamentals, at nagkaroon po ng mga Protestants. Yan. Yan po yung mga nangyari sa simbahan. Kaya kung titignan ho natin, mga kapatid, na kung hindi nanatili yung mga taong ito, kung hindi lumakad ng maayos yung mga taong ito, hindi mapipreserve din yung church. Tama po? Hindi mapipreserve yung body of Christ. Kaya nga po yung Espiritu ng Panginoon na nagkakaisa doon sa body of Christ, mahalagang malaman ho natin, saan po ba nanggaling yun? Ano po ba dapat maging attitude natin? Dahil nasa atin po yung Espiritu na yun. Yan. Ipinagpapatuloy lang ho natin kung ano po yung naging sakripisyo po ng mga una. Yung mga nauna ho sa atin. Ako po, especially sa akin, hirespeto ko talagang tunay. Saludo po ako sa mga nauna po sa atin, mga kapatid. Di ba? Imagine niyo sa gantong edad ko, anong henerasyon ang aabutan ko? Anong uri ng katawan ni Kristo ang maaabutan ho natin? Ang magiging kagamit-gamit ho tayo. Ito pa rin ba yung Espiritu na sinimulan ni Kristo at nung kanyang mga apostol? Ito pa rin ba yung Espiritu na nagpapatuloy? Ang magiging title ho natin ngayon, The Proof of Spiritual Level of Every Parts in the Body. The proof, hindi ko na po nilagay yung title dyan, ano po? The proof of spiritual level of every parts in the body. Dahil meron pong patunay, mga kapatid, na meron pong level of spirituality ng mga Kristiyano noon. Kung bakit ho natili yung katawan ng Panginoon ngayon. O yung church na ito, mga kapatid, bakit ho na-preserve? Yan. Kung babalikan natin paano kumilos, nagsakripisyo, naglingkod po yung mga early Christians, early martyrs, mga kapatid. At paano nila ginampanan yung kanilang mga parte sa katawan na yon. In order to preserve the function, we need to evaluate our action. Yan po yung goal ko ngayon pong hapon na ito. Na makita ho natin, mga kapatid, how to live, being part of the body. Ngayon, the proof of spiritual level of every parts in the body. Ano ba yung patunay, mga kapatid? Tandaan ho natin to. Totoo, mahalaga ho ang pagkilos, ang paggawa, ang pag-participate mo bilang parte sa katawan. Pero pinakamahalaga ho rito, mga kapatid, yung spiritualidad mo. Yung spiritong meron ka. Ang sinabi ho dyan, mga kapatid, ni Ephesians chapter 4, verse 2. Ano pong sinabi dyan? Ephesians chapter 4, verse 2. Ayan, one muna. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Yung vocation po, hindi po vacation. Ano ho? Kung saan po tayo itinawag talaga ng Panginoon. With all lowliness. Unang bagay, humility. We should have humility. Ito po yung espiritong pinairal ng mga early Christians, ng mga martyrs, ng mga pastors, mga kapatid. Na kahit marami pong denominasyon, marami pong protestante, marami pong belief, marami pong mga so-called preachers o so-called pastors na nagsasabi na sila lang ang tama, pinairal pa rin ng mga taong ito o ng mga Kristiyano na ito yung kanilang pang pagpapakumbaba. With all lowliness, ang sinabi po ni Apostol Pablo na may buong pagpapakumbaba, mga kapatid, all lowliness. Tayo sa ating pong pagiging parte sa katawan ni Kristo, kailangan po ng pagpapakumbaba, mga kapatid. Hindi ho laging susukatin bilang parte ka, yung galing mo, yung talino mo, yung kakayahan ho natin, mga kapatid, hindi ho. Imagine niyo, mga kapatid, sinabi nga ng Panginoon, walang mataas sa inyo. Di ba? Walang mas magaling sa inyo. Pare-pareho kayo, isa-isa kayo. May maliit man, may malaki man, may nakikita man, o may napapansin man o hindi, pare-parehas lang ho yan. Kaya kailangan natin magpakumbaba. May mga nauuna sa ating mga Kristiyano. Dati tayo yung nagtuturo.
tayo na ngayon tinuturuan. Dati kapatid mo lang, ngayon pastor mo na. Di ba, dati tambay lang sa church, bisita lang, ngayon nagpapaawit na. Pero mga kapatid, di ba, kahit ganun yung mangyari ho sa atin, yung humility pa rin balikan ho natin bilang parte ng katawan. We should have humility. Ito po yung mga tao, they are willing to accept their limitations and obligation. Kaya nga po sa parte ng katawan ng Panginoon, mga kapatid, meron po tayong limitasyon. Na gusto mo maging kamay, hindi ka naman kamay eh. Kung saan kayo tinawag ng Panginoon, doon ka manatili mga kapatid. Magpakumbaba ka. Tandaan nyo hindi tayo talaga tinawag sa katawan ni Kristo para ipakita ikaw ang pinakamalapit sa ulo. Ikaw ang pinakamalakas. Ikaw ang pinakaganto. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, tanggapin mo kung saan ka anong binigay ng Panginoon sa iyo. Ano ang spiritual gifts mo? Mga kapatid, kahit nga meron tayong spiritual gifts, hindi po ibig sabihin wala na tayong limitasyon. So, totoo lang po mga kapatid, yung gifts na binigay sa atin ng Panginoon, dinidiscover, di ba? Dinededicate. Saka lalo pang pinapalago, di ba? Kaya po yung limitasyon natin at obligasyon ho natin, hindi mo nasusukat kung ano po yung galing ho natin dyan. Yung pagpapakumbaba. Diba? Kung may isang dapat na nakakataas, yun yung ulo dapat, si Kristo. Yung head. Tayo ay dapat magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. Ikaw man ay gamit o pansin o hindi pansin. Di ba? Huwag mong mamaliitin ang ibang bahagi ng parte ng katawan. Tama po? Magpakumbaba tayong lahat. Pare-parehas lang tayong inilagay dyan. Pare-parehas lang tayong hindi karapat-dapat dyan. Minsan pa nga, sila pa ang magiging dahilan kung bakit ka nasa itaas o malakas. Tama? Siguro kung si Paa, takot, si Paa mayabang, sarili niya na masusunod niya, paano yung galaw ng katawan? Saan tayo pupunta? Saan tayo patutungo mga kapatid? Kaya nga meron akong kwento, huwag mong maliitin si Puwet. Huwag mong maliitin si Puwet. Kahit puwet ka, okay lang. At hindi ka kita, okay lang. Tama, di ba? Huwag maliitin si Puwet. O di ba, ang ginawa ni mata, ni ilong, ni tenga, ni kamay, pinagtulungan nila si Puwet. Sabi ni mata, lahat lang na nakikita ng bata, si Puwet, wala namang ano yun talaga eh. Si bibig, sabi ni labi, di ba? Sabi ni ilong, oo nga eh, ang baho-baho ni Puwet. Sabi niya gano'n. Sabi ni tenga, oo nga, ang pangit ng tunog ni Puwet. Tapos si kamay, ayoko, kadiri si Puwet. Ayoko hawakan si Puwet. Di ba? Ano nang ginawa ni Puwet? Nagtampo si Puwet. Ang ginawa ni Puwet, hindi wipe, kung sinabi niyo sa akin yan, nakaka-offend kayo, nagtampo si Puwet. Talagang, hindi na ako magpa-participate sa katawan na to. Isang araw, walang ginawa si Puwet. Isang araw, tahimik lang si Puwet. Di ba? Pasensya na ho sa mga nagmimerienda po, Kung may humihigop ng kape ngayon, lugaw, di ba? Kasi mainit po ngayon, malamig eh. Walang ginawa si Puwet, hindi niya pinansin. Sige, yan yung nyo eh. O, 3 araw na. Si mata, namamagana yung mata ni mata. Yung ugat, pulang-pula na. Si ilong, si bibig, di ba? Si tenga. Talagang naglalambot na si kamay. Di na makatayo. Kasi minsan mga kapatid, sino pa yung akala natin na walang pakinabang? Yan pa yung pinakamahalaga eh. Di ba? Minsan tingin sa atin, nung tayo bago pa, di ba? Nagsisimula pa lang tayo bilang parte ng katawan o ng iglesia, tayo ay minamaliit. Totoo ho yan mga kapatid. Tayo ay minamata. Di ba? Tayo ay ganito. Pero someday, di ba? Hindi ba masaya o pagpapala na makita ka na minsan na ito ka dati, ngayon ito ka na? Di ba? Dahil hindi ka nagyabang eh. Imagine niyo mga kapatid, sa katawan ng Panginoon, wala po tayong may pagmamayabang dyan. Engrafted in lang tayo. Hindi tayo talaga kasama doon. Kaya mahalaga mga kapatid na patuloy natin kilalanin yung ating pong Panginoon bilang siya po yung head. Diba? Anumang mangyari ho sa atin, diba? Anumang pong maging natin, mag-participate tayo sa katawan. Parte tayo ng katawan eh. Diba? Pero kung ikaw yung mayabang ka sa pagiging parte mo, ay hindi na ho yun. Who is, in Ephesians 4 verse 6, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Siya po, siya all. Okay, diba? Siya talaga ang lahat natin. Kaya, kung ano pong parte mo, kung anong vocation sa tayo tinawag, yun ang gawin mo, nang may pagpapakumbaba.
Mahalaga po ang talento. Yan. Your attitude will determine your spirit. Sabi nga natin, di ba? Anong espiritong meron ka? Ang yabang mo. Ano bang, saan ba galing espiritu ng kayabangan? Ng pride. Kay Satan, di ba? Kay Satanas. Kung yun ang magiging parte natin sa katawan na yun, mga kapatid, masisira yun. Di ba? Maraming mag-suffer. Mahalaga ang talento, pero mas mahalaga ang mas kapaki-pakinabang ang mapagpakumbabang espiritu. Yan. With all lowliness. Sana po mga kapatid, ito po yung patunay na yung spiritual na level ho natin ay dito po nakikita. Kaya nga po sinasabi natin sa church o sa mga young people, yung talento mo, pwede mong i-discover yan. Pwede mong gawin kung ano mang sa ministry. Pwede mong maranasan yan. Ikaw lang nagtuturo o ikaw lang tinuturuan. Ngayon, tagapagturo ka na. Pero itong wag mong gagawin, maging mayabang ka. Diba? Lahat tayo nagsimula sa umpisa. Nagsimula tayo sa gumagapang. Diba? Nagsimula tayong umaahon, nahihirapan. Kaya huwag natin kalimutan saan tayo nang galing nung una. Pangalawa ho, meekness. Yeah, ito po isang patunay ng spiritual level ng bawat parte po ng katawan. Meekness. We should have meekness. Willing to consider and to be controlled. Yan. Marami pong Kristiyano mga kapatid, yan, especially po mga kapatid, ito po yung guide sa atin ng Panginoon. Ang Diyos po ay very meek. Diba? Maawain ang Panginoon. Kaaya-aya ang Panginoon. Sa Panginoon, wala pong masamang tinapay sa Panginoon. Yan. Lahat po open, lahat po tinatanggap ng Panginoon. Ano ho ba mga kapatid, yung karisma ho natin bilang parte ng katawan? Tama, mahalaga yung karisma, di ba? Itong isa na to, may karisma to Ang asim ng karisma mo. Joke lang. Itong karisma nito mga kapatid ay magagamit sa ministry. Marunong siya mag-consider ng mga bagay at nagpapakontrol siya mga kapatid. Di ba? Minsan ho mga kapatid, minsan tayo ay tumatanggap. Di ba? Pero yun lang palang pagtanggap natin ay mapagpanggap lang pala. Di ba? Ano ba yung gentleness na mahalaga ho sa parte ng katawan? Di ba? Na tayo ho, kung ikaw kaya, ganito mangyari sa'yo. Di ba? Kung ikaw kaya bilang parte, ganito maranasan mo. Di ba? Kung ikaw kaya, ganito yung maging problema mo. Hindi mo ba siya papatawarin? Hindi mo ba siya tutulungan? Hindi mo ba siya gagabayan? Tama po? Yan po yung meekness sa body of Christ. Di ba? With all lowliness and meekness. Sa pagpapakumbabaho natin mga kapatid, tandaan nyo kunyari, choir leader ka. Tapos yung isa, choir member. Siyempre, choir leader ka. Anong gagawin mo? Mag-i-stick ka dun sa level mo, na mataas na level dahil choir leader ka, o preacher ka. Hindi mo itutulungan yung mga nasa bababa, di ba? Yun yung nagiging problema mga kapatid. Yung meekness, yung gentleness, ang hinahanap lang natin, ka-level ko. Diba yung kanta na yan? Level up, level up. Diba? Yun lagi nasa utak. Mag-level up na mag-level up. Alam mo ni mga kapatid, kung nagle-level up tayo, bakit tayo ni-level up ng Diyos? Tinataas ng Diyos? Para abutin natin na sa baba. Yun yung prinsipyo ng kaya tayo pinapalago ng Panginoon. Hindi na tayo pinalago ka ng Diyos, tapos i-reach mo yung mas malago sa'yo. Hindi. Pinalago tayo ng Diyos para i-reach natin yung mababaho sa atin. Yan ho yung sa parte ng katawan. Kung si ganito nahihirapan, tutulungan mo. Tama po? Kung si bahagi ng katawan nagpapakumbaba, umihingi ng tulong, o nakita mong kailangan niya ito, tutulungan mo. Sino ba tayo? Ano pong karapatan natin para hindi tumanggap ng kapatid sa Panginoon? Diba? Unang-una sa lahat, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. According niya sa Galatians chapter 1, kung di po ako nagkakamali. Kung sino man pong matisod, bumagsak, isipin natin, kung tayo na sa kalagayan niya. Consider yourself, di ba? Consider na tayo po yung mangyari, sa atin po mangyari yon. Tapos, ginawa sa atin yung gusto mong gawin sa kanya. Di ba? Kawawa naman, hindi maibabalik yung katawan, hindi mapapalakas yung katawan, mga kapatid. Kung ikaw kaya, pagbibigyan mo ba?
Kung ikaw kaya, tatanggapin mo ba? Mga kapatid, meron pong mga parte ng katawan na nire-reach po ng mga ng mga kapwa niya parte. Pero, kung ikaw yung parte ng katawan na ayaw mong pa-reach, ayaw mong magpakumbaba, wala kaming magagawa. Tama? Hindi mo pwedeng ibukas hindi mo pwedeng ibukas yung kamay kung ayaw niya. Tama? Hindi mo pwedeng pasunurin si mata kung gusto lang niyang pumikit. Hindi mo pwedeng kontrolin si ilong kung ayaw niyang umamoy. Diba? Kung di mo pwedeng kontrolin sa tenga kung nagbibingi-bingihan sa tenga. Hindi mo pwedeng kontrolin si bibig kung ayaw niya magsalita. Diba? Yan po yung isa sa problema sa parte ng katawan. Hindi natin ginagawa kung ano ba talaga, anong parte na ho natin doon. Meekness, mga kapatid. In 2 Timothy chapter 2, verse 25, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ang Panginoon po, mga kapatid, ang magpaparealize sa kanila. Ang mahalaga lang, gawin mo yung tungkulin mo bilang parte. Diba? Instructing those that oppose themselves. James 3:13, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Sa ating pong ginagawa, mga kapatid, yan po, pinapakita po kung ano po tayo. Kung paano tayo tumanggap sa kapwa ho natin. Totoo yun, mga kapatid. Meron tayong, bawat parte po ng katawan, meron po yung pakiramdam. Tandaan ho natin yan. At sa pakiramdam ho na yun, mga kapatid, hindi po yan manhid. Okay? Bilang miyembro ng iglesia, hindi ka dapat maging manhid. Diba? Dalawa yung meaning nun. Manhid na walang pakiramdam, manhid na nagtatago. Tama? Ayaw mo magpakita ni kamay, lagi nasa puwet. Diba? Ayaw mo magpakita ni lagi na agad na nakatalikod. Diba? Manhid yung katawan. Pero mga kapatid, kung ang spirit ng meekness yung gagamitin ho natin, iparamdam natin sa kanila. Diba? Na tayo po, kinoconsider natin sila at willing din tayo magpa-control. Yan. Willing tayong magpatama. Diba? Pangatlong bagay, long-suffering. Yan, ito lang po yung kinuha natin, verse 2. With long-suffering, mga kapatid, sa katawan ni Kristo, we should have long-suffering. Bilang parte ng katawan na ito, we should have long-suffering, mga kapatid. Ano po ito? Pagtitiis, mga kapatid. They are willing to sacrifice and to be substitute. Pag sinabi pong long-suffering, mga kapatid, sa katawan, mga kapatid, meron pong pabigat. Meron po talagang minsan hindi maaasahan dyan. Meron nga pong minsan na mawawala ng pakiramdam, manlalambot, sasakit, di ba? Sakit ng kabraso ko. Di ba? Sabi nga, ang sakit ng balakang ay kalingkingan, ay ramdam ng buong katawan. Pag si kalingkingan yung sumakit, hindi, mahirap bumangon yan. Pag si braso sumakit, mahirap magbuhat yan. Pag si tuhod sumakit, si binti sumakit, pag si ankle sumakit, di ba? Mahirap pong gumalaw ng katawan, mga kapatid. Pero ito ang masakit. Di ba? Kahit hindi masakit, feeling mo masakit. Yun yung masakit, umaarte tayo eh. O kailangan ka sa gantong ministry. Ay, meron po akong gagawin eh. Yun ang masakit. Kailangan mong gawin itong ministry mo. Ito yung ministry mo. Ay, sorry po, pwede po ba magpaalam? Yun ang masakit. Kung kailan ka kailangan, saka ka nagkakasakit. Di ba? Kung kailan mo dapat gapanan yung tungkulin mo sa katawan, saka ka nagkakasakit. Ano namang gagawin ng mga ibang parte? Sila rin ba magkakasakit din? Di ba? Sila din ba susuko, magpapadala sa pagiging pabigat mo? O sa sakit na naramdaman mo? Hindi. Magiging willing silang magsakripisyo at maging kapalit. Makibalikat. Mga kapatid, ang dahilan mga paalam ho natin sa church, naiintindihan ho natin yan. Lalo na sa mga young people, naiintindihan ho namin kayo. Pero hindi ka naintindihan ng Diyos. Di ba? Naintindihan mo namin kayo bilang kapatid sa Panginoon. Pero hindi kayo naintindihan ng Diyos.
At hindi nyo ba naintindihan yung Diyos? O naintindihan nyo ba yung Diyos? Di ba? Ang alam lang nating intindihin, ang gusto lang nating maintindihan, yung sarili natin, yung nararamdaman natin, yung mga ayaw ho natin. Bilang parte ng katawan, mga kapatid, whether na mahirap, whether na nakakangawit, whether na nakakapagod, whether na pinupulikat ka na, nangangawit ka na, nahihirapan ka, we should have long suffering. Magpapatuloy ka pa rin. Magsasakripisyo ka. Kunyari, example mga kapatid, walang gusto magsakripisyo sa katawan. Di ba? Walang young people ang talagang gusto magsakripisyo. Di ba? Ayaw talagang mag-participate o maging substitute. Hihinto ang katawan. Tama po. Pag tinamad na si paa, pag tinamad na si braso, lahat-lahat pag tinamad na, wala nang mangyayari. Nakahiga ka na lang. Anong mangyayari sa katawan? Ay yung literal long suffering. Para ka ng paralisado. Long suffering talaga yun, paralisado ka. Lumpo. Kaya kung wala pong willing magsakripisyo at magpumalit o mag-substitute, malulumpo ang katawan. Diba? Kaya nga sinasabi, galaw-galaw, baka pumanaw. Galaw-galaw din, Brad. Mga kapatid, galaw-galaw din tayo. Kailangan tayo ng ministry. Tama po? Kailangan ka sa choir, kailangan ka sa bata, kailangan ka sa pagtugtog, kailangan ka sa pag-awit. Kailangan ho tayo mga kapatid. Sino bang hindi kailangan na parte ng katawan? Sinasabi ko nga mga kapatid, sinasabi rin ng Panginoon, mahalaga ho, lahat ho tayo. Pero kung mga kapatid, kung lahat ho tayo hindi magtitiis, hindi magtsatsaga, o magsisikap mga kapatid, magpapasensya, wala. According po in verse 13, ang sabi ho dyan, till we all come in the unity of the faith. Imagine nyo mga kapatid. Binigay yung mga pastor ba? And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Ano po unity of the faith? Okay? Ano po yung, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man. Ano ho yun mga kapatid? Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano ho yun? Ha? Ano po yung bagay na yon? Ano pong gagawin ho natin para marating natin yung unity of the faith? Yung knowledge of the Son of God, yung perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Ano ho? Long suffering. Nagtitiis o nagsisikap tayong magturo, maglingkod, magpagamit sa Panginoon, gampanan natin, tungkulin natin. Para saan? In the unity of the faith, unto the knowledge of the Son of God. Unity of the faith, ito talaga yun eh. Kung ano po yung pananampalataya ho natin eh. Ano po yung kautusan ng Panginoon? Ano po yung naisin ng Panginoon sa Kristo sa atin? Unto a perfect man, yung mga mature. Diba? Yung mga malalago, upang lumago mga kapatid. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kung tatanungin nga ho natin, ano ho, at gaano ho kalayo ang tatakbuhin po ng katawan ng Panginoon? O ng church na ito, para marating natin yung level talaga na tayo po ay nagampanan natin, tungkulin natin. Kung kayo po tatanungin, nasa kalahati na ba tayo ng takbuhin po ng misyon ng Panginoon sa atin? Kung bakit tayo nilagay sa parte ng katawan na yan? Kung bakit po kailangan ng long suffering? Nasa kalahati na ba tayo? Ha? Di ba ang ginagawa lang natin? Nagiging stepping stone natin yung katawan ng Panginoon o yung church para magawa natin yung gusto ho natin. Marating ho natin yung gusto ho natin. Pero hindi ho natin nagiging stepping stone yung gawain ng Panginoon para marating natin yung naisin ng Panginoon sa buhay ho natin. Pagka sa pangarap mo, pagka sa layunin mo sa buhay, yung long suffering, ang haba talaga, no? Pero pagka hirap na sa church, short suffering na. Ang hirap na sa church.
Medyo pagod na yung katawan. Nahihirapan yung katawan. Alis na kami. Pahinga muna ako, tago muna ako. Kung di nabawasan na yung parte ng katawan, mayroong problema. Pero mga kapatid, ang gusto po ng Panginoon, sinasabi niya po sa Pablo sa kanila, magpatuloy ka ng magpatuloy, mga kapatid. Dahil hindi sayang yung ginagawa nyo ng sama-sama sa church. Hindi ho sayang, mga kapatid, yung ginagawa natin sa Panginoon. Hindi ho sayang yung pagkilos ho natin, yung partisipasyon ho natin sa gawain ng Panginoon. Bakit ba mahalaga yung humility, meekness, and long-suffering? Ano po? Pangatlong bagay natin. Peace. Peacefulness. Wala pong ibang gustong pakiramdam ng katawan ng tao, kundi kapayapaan. Tama po. Wala ka naramdamang sakit. Wala ka naramdamang makate. Wala ka naramdamang mas mapde. Wala ka naramdamang mainit. Wala ka naramdamang lahat-lahat ng pakiramdam ko. Ang gusto lang ho natin kapayapaan, mga kapatid. Tama po. Literally speaking, yun ang gusto ng katawan ng tao. Wala siyang maramdamang hirap, kundi masaya, masarap, at mapayapa. Tama po. Mararanasan lang naman ng tao yun pag wala na siya. Di ba? Nakita na ba yun? Patay na nagkamot. Di ba? Wala naman eh. Walang pakikamot nga muna bago mamatay. Mga kapatid, peacefulness, kapayapaan. Bakit kailangan mong pakumbaba? Para sa kapayapaan ng body. Bakit kailangan mong magkaroon ng meekness, kaamuan? Para sa kapayapaan ng katawan. Bakit kailangan mo ng long suffering? Kailangan natin ng long suffering? Para sa kapayapaan. Dahil ang Kristiyano o isang parte na hindi marunong magpakumbaba, gulo ang dulot niyan. Problema ang dulot niyan. Kapag meron po isang parte o isang Kristiyano na wala pong kaamuan, wala pong pagtanggap, gulo rin ang dulot niyan. Kaguluhan. Kung walang long suffering, mga kapatid, pabigat lang yan, mga kapatid. Baka yun yung libag, yan yung kulangot, yan yung tutuli. Di ba? Ayoko na hong dagdagan. Lumalaswa na ho. Diba? Mga kapatid, kapayapaan. We should live with peace. He is concerned in one thing. Ano ho? Oneness. Unity. Pagkakaisa. Ang banal na Espiritu na binigay ho sa atin, at nung ating pong tinanggap ang banal na Espiritu, nagkaroon ka ng peace of mind. Tama? Lord, ngayong araw na to, sigurado na ako sa buhay ko na ako ay pupunta sa langit na bayan. Na kahit di ko makuha lahat, pera, kasikatan, kayamanan ng mundong ito, Espiritu mo lang o ikaw lang, sapat na sa akin. Mapayapa na ako. Kontento na ako. Ano bang pinapakita ng kapayapaan? Katuwaan? Kakontentuhan, mga kapatid? Diba? Kaayusan? Yan ho ang mahalaga sa katawan ng Panginoon o sa pagiging miyembro ho natin. Kapayapaan. Kung ang nadidulot mo sa katawan ng Panginoon, sa pagiging miyembro mo, ay gulo. Search your hearts, di ba? Search your heart and your spirit. Baka ibang espiritong meron ka. Ano ba talaga ang naisin po natin, mga kapatid? Ano ba dapat ang i-expect sa isang parte ng katawan ng Panginoon? Kapayapaan. Ano bang concern dapat maibigay ho natin dito? Kapayapaan. Pag sinabing ganitong bawal to, pag sinabing hindi dapat to, pag sinabing hindi pwedeng kunin to, gawin ito, wag ho natin gagawin. Dahil makakaramdam po sa katawan. Tama po? Dahil mahihirapan po ibang parte. Walang magiging kapayapaan. Imagine nyo na lang. Ang church, kung titingnan ho natin, napaka-mapayapa. Umaawit, sumasamba, nagpapasalamat, nagiging maayos. Pero behind the scene, magulo. Bakit? Bakit ba magulo ang church? Diba? Dahil merong parte ng katawan na hindi maayos. Ayaw umayos. Ayaw tumino. Ayaw magbago.
hindi marunong magpakumbaba, walang meekness at walang long suffering. Kaya walang kapayapaan sa church na yan. Tama ba, mga kapatid? Iba ang gusto nila. Kaya nga po ang church, ito po ay organized congregation, scripturally baptized individual. Masasabi ba natin organized ang church na ito? Kung sa pananamit lang, may pagkakaiba tayo. Sa Bible lang, may pagkakaiba tayo. Diba? Sa fashion, magkakaiba tayo. Masasabi ba natin nagkakaisa ang church kung iba-iba tayo? Yung isa gustong mag-ministry. Yung isa gusto sundin yung sarili niya. Yung isa nagpapasakop. Yung isa ayaw. Yung isa nagpapakumbaba. Yung isa ayaw. Yan bang organized congregation o church o body of Christ na pinamumuhay ho natin? O nakabilang ho tayo? Tama mga kapatid? Tama ba? Kung isa ka sa kaguluhan, umayos ka. Pero mga kapatid, ito lang. Kung isa ka sa umaayos, isa ka sa nagpapakatino, magiging mapayapa ang church na ito. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Espiritu ng Panginoon. Conclusion na ho tayo. In verse 14, Ephesians chapter 4, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together, and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Kung tayo po mga kapatid, magpapakumbaba, magiging kaaya-aya, magtitiis para sa kapayapaan, tayo po mga kapatid, Diba? According to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Pag-ibig. Diba? Iba't iba man tayo ng uri, ano man ang kakayahan ho natin, ano mang magagawa, ano mang tungkulin ho natin, ang mahalaga mga kapatid, gawin natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Hindi ka tinawag ng Panginoon para magpasakop dyan sa mundo na yan. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na tayo po, na tayo ay maubos yung oras natin sa ganyang trabaho, sa pag-aaral. Hindi tayo dyan tinawag ng Panginoon eh. Wala naman sinabi sa Bible na i-take mo tong course na to. Gawin mo to. Pag naging Kristiyano ka, wala kang ibang buhay kundi si Kristo. Kung naintindihan mo na ikaw ay parte sa katawan na to, wala kang ibang layunin sa mundong to kundi siya. Kaya kahit nga umarap tayo sa Panginoon eh, kahit anong kurso pang tinapos mo, tama? Kahit anong posisyon pang meron ka sa mundong to, kahit presidente, kahit pinakamataas, pinakamatalino, pinakamayamang tao sa mundong to, pag tinapat mo sa Panginoon, basahan. Wala tayong magagawa. Ngayon tayong maliliit na tao at simpleng tao lang, na nakakilala sa Panginoon. Tayo ang mas magaling, mas matalino, mas mayaman. Dahil naglilingkod tayo at naligtas tayo dahil doon sa Diyos na yan. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po Panginoon sa hapon na ito. Salamat o Diyos sa iyo pong patuloy Panginoon na pagtuturo sa amin. Na meron man kami Panginoon pagkakahiwalay, meron man kami Panginoong kanya-kanyang parte, kanya-kanyang tungkulin sa iyong katawan Panginoon. Ay nagpapasalamat po kami Lord na meron pong mga bagay, na meron pong mga katuruan at paniniwala at pananampalataya sa iyo na pwede ho kami maging isa Panginoon.
Dalangin po namin, Panginoon, na alam po namin, kami, Lord, ay nagpapalakas pa, bumabangon pa, Panginoon, dahil alam po namin na ang parte po ng katawan na ito ay nabawasan po. Meron pong nawala sa amin na isa sa pinakamahalagang parte, Panginoon. Yung binigay mong lingkod mo para kami turuan. Kahit na ganun, Lord, yung aming pong pinakaharap ngayon, alam po namin, Panginoon, na patuloy pa rin kayo na kumikilos, Panginoon, sa ipong iglesia. Alam po namin, Lord, na patuloy ka pa rin, Panginoon, nangunguna, nagpapaalala, nagpapala, at kumikilos, Panginoon, at gumagawa ng paraan para may pagpatuloy ho namin, Panginoon, at magawa ho namin, tungkulin ho namin bilang parte ng iyong katawan. Ngayon pong hapon na ito, Panginoon, pinag-aralan po namin na mahalaga, Lord, ang pagpapakumbabaho namin, Panginoon, na kahit anumang maging level ng aming spiritualidad, anumang ministries ang aming pong maging tungkulin, anumang parte, Panginoon, aming pong maging gampanin, Lord, tulungan niyo po kami na huwag po namin kalimutan, Lord, na kami ay nagsimula sa mahina, sa pagiging estudyante, Panginoon. Kami po ay nagsimula sa walang may pagmamalaki, Panginoon. Bukas ng aking mga kamay, wala po kaming, Panginoon, may harap sa iyo. Hindi po kami karapat-dapat, Lord, sa gawain na ito, Panginoon. Pero Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Dahil kinatagpo mo kami ng iyong banal na espiritu. At dinala mo kami rito upang maging kabahagi ng katawan. Panginoon, papasalamat din po kami na kailangan din po namin, Lord, ng meekness, ng gentleness, Lord. Yung asta ho namin minsan, Panginoon, nagbabago, Lord. Minsan, Panginoon, nakakalimutan ho namin na ganito dapat ang maging attitude ho namin sa iba. Sa kapwa, parte ho namin sa katawan, Panginoon. Nakakalimutan ho namin, Lord. At naiisip ho namin na kami ang malakas. Kami ang nasa taas, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Na ang katawan mo, Panginoon, may makita ho namin. Na ito po ay patuloy na magpakumbabaan, magmahalan, at magtulungan, Panginoon. Dahil hindi po lahat ng oras, hindi lahat ng pagkakataon, Panginoon, ay malakas ho kami, Lord. Kaya namin gawin, yung tungkulin ho namin. Kaya, Panginoon, sa amin dito, Panginoon, dalangin po namin na hindi para tignan lang namin yung mga mali, kahinaan, pagkukulang ng bawat isa. Bagkus tulungan din po namin ang bawat isa. At punan po namin ito, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko rin po, alam po namin, Lord, na hindi po simple, hindi lang po basta-basta yung tungkulin na meron ho kami at pinagkatiwala mo sa amin. Alam po namin, Lord, na yung spiritual gifts na meron ho kami, minsan, Panginoon, nagkakaroon lang po kami ng long suffering sa mga bagay na kaya lang ho namin, Lord. Sa mga bagay, Lord, na nakabase lang kami sa anong meron kami, anong kakayahan namin, anong maibibigay namin, Panginoon. Pero hindi ho kami nakabase, Panginoon, sa pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Lord. Dahil tunay, Panginoon, na hindi namin kayang tumagal, Panginoon. Tiyak na susuko, magsasawa, mapapagod ho kami, Panginoon. Pero Lord, salamat po sa iyo pong biyaya, sa iyo pong awa at kalakasan na patuloy mo binibigay sa amin, Panginoon. Na na-endure ho namin, na-overcome ho namin, Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan ang naramdaman ng katawan. Panginoon, patuloy niyo po kami bigyan ng long suffering. Sama-sama ho kami magsikap, magpatuloy at magtiis, Panginoon, sa anumang hirap o sakit ng katawan na dananasin po namin, Lord. Tigit sa lahat, Panginoon, ang kapayapaan na binigay mo sa amin. Alam po namin, Panginoon, na minsan kami, Panginoon, ang pinagmulan pa ng kaguluhan. Na dahil pa sa amin kung bakit, Panginoon, maraming Kristiyanong nawala, umalis sa katawan, nagsawa, napagod, na-offend. Minsan, Panginoon, dahil po sa amin.
Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord, na malaman ho namin at seryoso ho namin, Panginoon, na ang tungkulin ho namin, hindi lang po basta gawin, Panginoon. At bigyan din po ito ng magandang bunga na magiging kapayapaan ng katawan. Ang tungkulin po namin, Panginoon, hindi lang po gawin, makita na kaya namin o malakas kami. Maiparamdam din ho namin, Panginoon, na isa ho kami sa bumabalikat, sa mga poste, pader, bato, umaalalay, Panginoon, sa ministering ito. Alam po namin, Lord, na meron pong labanan sa laman at sa espiritu. Kaya kung bakit ho, Panginoon, minsan ay nawawala po ang amin pong peace of mind. Nahihirapan po kami, Panginoon, magpatuloy. Nahihirapan po kami makita, Panginoon, yung kapayapaan sa iglesia na ito. Pero, Panginoon, nagpapasalamat po kami na dahil sa iyo pong banal na espiritu, Panginoon, nahihirapan man kami, nadidistract man kami, Panginoon, lumalayo man kami, pero Lord, patuloy mo kami, Panginoon, sinisecure sa iyo pong biyaya. Panginoon, yung kapayapaan, nawa po, Panginoon, maging desire po namin sa iglesia na ito. Alam po, Panginoon, na marami pang paparating na kaguluhan. Marami pang paparating, Panginoon, nasisira ng peace of mind namin, ng peacefulness ng church. Pero, Panginoon, patuloy ho namin inilapit sa iyo. Nang Espiritu mo ang siyang manguna sa aming puso't isipan, sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, Lord, sa amin pong mga ginagawa sa iyo. Pagpalain niyo po kami ngayong hapon na ito. Salamat po sa mga kapalit po namin, nakasama ho namin. Salamat po sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kami ingatan sa bagyong paparating at naranasan na ho namin, Panginoon. Ay dalangin po namin na patuloy ka pa rin po, Panginoon, magbigay ng pag-iingat, kalakasan at provision po sa amin po, Panginoon. Salamat po na marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much po at God bless po sa atin pong lahat. Diyan ko na po tatapusin at diyan na po natapos yung ating pong unang topic na the spirit that unites the body. Nawa po, natuto po tayong lahat. God bless po.